Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang plano ni Haney, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So matapos nga pong ibunyag ng Japan Boxing Commission na posible umanong tanggalin at iba ng sports ng boxing sa bansa nila nang dahil sa sunod-sunod na trahedyang sinapit ng mga Japanese boxers kung saan patuloy ang pagdami ng kaso ng binabawian ng mga buhay at nauuwi sa comatose ang mga kondisyon ng kanilang mga fighters pagkatapos ng mga laban, ay tila nalalagay nga po ngayon sa panganib ang career ng current undisputed super bantamweight world champion Japanese monster na Naoya Inoue. Prangka na po kasing sinabi ng Japan Boxing Commission na kapag hindi daw sila nakagawa ng aksyon at solusyon upang masigurado ang kaligtasan ng mga Japanese fighters, ay ikinalulungkot nilang ibalita na tatanggalin na ang boxing sa Japan. At kapag nangyari po ito ay mapipilitan na si Inoue na lumaban sa labas ng bansa nila kung gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang matagumpay na professional boxing career. Subalit ang kapalit nga po ng kanyang paglaban sa ibang bansa ay isang malaking sugal dahil hindi na ganun kalaki ang kikitain niya sa mga laban niya. Kung atin pong matatandaan ay sinabi na dati pa ni Inoue na ang dahilan umano kung bakit patuloy siyang lumalaban sa loob ng baluarte niya sa Japan ay dahil di hamak umano na mas malaki ang kinikita niya doon dahil inaabangan daw talaga ng mga Hapon ang bawat laban niya. Kumpara umano sa Amerika at sa iba pang mga bansa na walang pakialam ang mga fans sa mabababang dibisyon. Yan umano ang dahilan kung bakit maging ang iba pang mga kampiyon ay dumadayo pa sa Japan para depensahan ang kanilang mga titulo. Kaya naman kung kumikita si Inoue ng $10 to $20 million sa tuwing lumalaban siya sa Japan, ay maswerte na po siya kung umabot ng $7 million ang kikitain niya kapag sa labas ng Japan siya lumaban. At syempre kapag dumayo ka na sa ibang lugar, ay dito na rin papasok yung hindi lang yung fighter ang kalaban mo, at bagkus lahat ng opisyal at mga organizers ay kalaban mo din. Aminin man natin o hindi ay talamak po ang dayaan at lutuan sa boxing kapag dumadayo ka sa baluarte ng iyong katunggali. Kaya kung hindi mo ma-knockout ang kalaban mo at naging dikit ang laban nyo, ay asahan mo nang hindi ka papaboran ng mga hurado sa desisyon kahit sino ka pa. Yan po ang ilang mga kaso na maglalagay sa panganib ng career ni Inoue kung sakaling tuluyang maban ang sports ng boxing sa Japan. Sa kabilang banda naman mga idol ay mukhang balak nga po ng former undisputed lightweight world champion Devin Haney na sipain ang kanyang ama bilang head trainer niya. Ito po ay matapos sabihin ni Haney na gusto niya daw kasing kunin ang Hall of Famer na si Andre Ward bilang bago niyang trainer. Paliwanag ni Haney na malaki daw kasi ang maitutulong sa kanya ng isang fighter na katulad kay Ward para sa paghahanda niya kontra sa current undefeated WBO welterweight world champion Brian Norman Jr. na siyang nakatakdang ganapin sa November 22. Pero syempre hindi po natin alam kung matatanggap ng ama ni Haney na isang tabi muna ang kanyang pride at magpaubaya muna kay Andre Ward at manilbihan na lang muna siyang assistant coach. Siguro na pag-isip-isip na din ni Haney na masyado na siyang nababatikos ng mga fans dahil sa kabila ng kanyang mga tagumpay na naabot ay hindi niya pa din nakukuha yung respeto na gusto niya nang dahil sa mala hit and run style na tinuturo sa kanya ng ama niya. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.